Sa gitna ng patuloy na tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, dumarami ng mga Pilipinong nagtatanong, paano kung tuluyan ngang magkadigmaan ang China at Pilipinas? Ang katanungang ito ay hindi na basta haka-haka lamang. Ito ay isang posibilidad na unti-unting nagiging mas totoo sa bawat araw na lumilipas. Sa tuwing nagkakaroon ng banggaan ng barko, pagharang ng mga Coast Guard vessel at lantad na paglabag ng mga barkong Tsino sa ating teritoryo, lalo pang tumitindi ang alitan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang mga insidenteng ito na dati tinitignan bilang maliit na provocation lamang ay nagiging mitsana ng posibleng mas malawak na sigalot na maaring sumabog anumang sandali. Isang senaryong hindi lamang magpapayanig sa rehiyon kundi pati sa buong mundo. Ang China ay kabilang sa pinakamalalakas na bansa sa mundo pagdating sa usaping militar. Taglay nito ang mahigit 2 milyong aktibong sundalo, daan-daang warships at libu-libong missile systems na kayang umabot sa malalayong target. Bukod pa rito, mayroon silang mga advanced na aircraft carriers, stealth fighters at mga artificial na isla na ginawang base militar sa loob mismo ng South China Sea, mga estratehikong lokasyon na nagbibigay sa kanila ng malaking bintahe sa karagatan. Samantala ang Pilipinas ay may limitadong kakayahan sa depensa. Mayroon lamang tayong iilang frigates, kakaunting fighter jets at mga barkong karamihan ay luma na at kailangan ng palitan. Sa larangan ng purong lakas militar, malinaw na napakalaki ng agwat ng China. Dahil dito ang ganitong sitwasyon ay nagpapakita ng katotohanan na kung walang tulong mula sa mga kaalyado, mahihirapan ang Pilipinas na makipagsabayan sa isang dambuhalang puwersang tulad ng China. Ngunit hindi rin basta-basta ang Pilipinas pagdating sa usaping pangdepensa. Sa ilalim ng Mutual Defense Treaty kasama ang Estados Unidos, anumang direktang pag-atake ng China sa ating mga tropa, eroplano o barko ay ituturing na pag-atake rin laban sa Amerika. Dahil dito, napipilitan ng China na maging maingat sa bawat hakbang sapagat anumang maling galaw ay maaring magdulot ng mas malawak na digmaan na kinasasangkutan ng US. Bukod pa rito, ang presensya ng mga US military bases sa bansa at ng regular na joint exercises tulad ng balikatan ay nagpapalakas ng ating depensa at nagbibigay ng matibay na deterrence laban sa agresyon ng Beijing. Ibig sabihin, bagamat limitado ang kakayahan ng Pilipinas, ang mga alyansa at ugnayang militar nito ay nagsisilbing sandigan at proteksyon laban sa mas makapangyarihang kalaban. Ngayon mga kapatid, kung sakaling pumutok nga ang isang digmaan, malaki ang posibilidad na magsisimula ito sa mga pinag-aagawang isla sa Spratlys, lalo na sa Ayungin Shoal o Mischief Reef, kung saan madalas nagkakainitan ang dalawang panig. Maaring gamitin ng China ang kanilang malawak na navy upang palibutan at putulin ang supply sa mga teritoryong hawak ng Pilipinas bilang paraan ng pagpapakita ng dominasyon. Sa kabilang banda, ang ating armed forces at Coast Guard ay tiyak na lalaban. Gamit man ang kaunting kagamitan, malinaw ang kanilang determinasyon ay pagtanggol ang ating karapatan sa karagatan. Sa ganitong senaryo, ang unang bugso ng labanan ay hindi sa himpapawid o sa lupa, kundi sa karagatan mismo kung saan susubukin ang tapang, taktika at diskarte ng dalawang bansa sa ilalim ng tensyon at panganib. Sa magaganap na bakbakan, ang pangunahing layunin ng China ay ganap na makontrol ang buong South China Sea na matagal na nilang iginigiit bilang bahagi ng kanilang sovereign territory. Kapag tuluyan nilang sinakop ang mga teritoryong hawak ng Pilipinas, hindi lamang nila palalawakin ang kanilang presensya sa rehiyon, mas mapapalawak din nila ang tinatawag na defensive buffer zone laban sa puwersa ng Estados Unidos. Sa ganitong paraan, magkakaroon sila ng mas malawak na depensang harang sakaling pumutok ang mas malaking labanan. Higit pa rito, makukontrol din nila ang mga pangunahing ruta ng kalakalan sa karagatang dinaraanan ng trilyong dolyar na kalakal bawat taon. Kaya't sa mas malalim na pananaw, ang digmaan ay hindi lang usapin ng teritoryo o soberanya. Ito ay tunggalian ng kapangyarihan, ekonomiya at impluensya sa rehiyong Asia-Pasipiko. Para naman sa Pilipinas, ang laban ay tungkol sa soberanya at dangal ng bansa. Ang West Philippine Sea ay mayaman sa langis, isda at iba pang likas na yaman na mahalaga sa ating food security at pangmatagalang enerhiya. Kung tuluyang maagaw ng China ang mga yamang ito, mawawala sa atin ang isa sa pinakamahalagang pinagkukunan ng kabuhayan ng libu-libong mangingisda at industriya ng bansa. Kaya't para sa marami, kahit gaano kahirap ang hamon, dapat ipaglaban ng teritoryo, hindi lamang para sa teritorial na karapatan, kundi para sa kabuhayan at kinabukasan ng susunod na henerasyon. Kahit maliit ang ating sandata, malaki ang halaga ng prinsipyo at pagkakaisa ng sambayanan sa pagtatanggol ng ating karapatan. Ngayon mga kapatid, kung magpapatuloy ang labanan, tiyak na makikialam ang Estados Unidos. Magpapadala ito ng mga eroplano, barko at marines mula sa kanilang mga base sa Guam, Japan at Australia, kasama ang Carrier Strike Group at submarine asset para palakasin ang presensya sa rehiyon. Kasabay nito, magbibigay din sila ng malawakang intelligence support, logistical aid at mga advanced missile defense systems upang protektahan ng mga kaalyado at pigilan ang paglawak ng optional na blockade o pagsakop.
Ang layunin ng US ay hindi lang upang pigilan ang China na sakupin ang buong West Philippine Sea, kundi upang ipakita rin na ang US Alliance Network sa Asia ay may kakayahang tumugon ng mabilis at kolektibo. Bagamat kinikilala nila na ang direktang intervention ay may mataas na panganib ng escalation at kailangang gawin ng may maingat na koordinasyon sa mga kaalyado. Sa naturang labanan, maaring makisangkot din ang Japan, Australia at South Korea na pawang matagal ng kaalyado ng Amerika. Ang mga bansang ito ay may matinding interes na mapanatiling bukas at ligtas ang mga sea lanes ng South China Sea dahil dito dumadaan ang malaking bahagi ng kanilang enerhiya, langis at produktong pangkalakalan. Kapag nasira ang rutang ito, maaring maapektuhan ang ekonomiya ng buong rehiyon, kaya't sa harap ng digmaan, posibleng mabuo ang isang coalition of democracy na magsasama-sama upang pigilan ang dominasyon ng Beijing. Isa itong alyansang maaring magsilbing modernong bersyon ng Cold War sa Asia, kung saan ang labanan ay hindi lamang sa larangan ng armas kundi pati sa ekonomiya, teknolohiya at impluensya. Ngunit hindi rin uupo na lamang ng tahimik ang China. Malamang gagamitin nito ang mga missile systems na nakadeploy sa Hainan Island at mga militarized artificial bases sa Spratlys bilang launchpad para sa mga air o sea strikes. Maaari rin nilang ipatupad ang isang maritime blockade paggamit ng Navy at Coast Guard upang i-sell off ang mga pangunahing daungan ng Pilipinas, putulin ang supply ng pagkain, gasolina, gamot at armas. Ang ganitong taktika ay hindi lamang magdudulot ng agarang panganib militar kundi magresulta rin sa malalim na krisis sa ekonomiya at logistik. Halimbawa, magkakaroon ng pagkagambala sa supply chains, panunumbalik ng presyo ng bilihin at pagbagsak ng moral ng publiko habang humihina ang kapasidad ng pamahalaan na tumugon sa mga pangangailangan ng mamamayan. Kasabay nito, posibleng gamitin din ng China ang cyber warfare at information operations bilang bahagi ng kanilang kampanya. Ang mga critical na infrastruktura tulad ng kuryente, internet at bangko ay madaling mabiktima ng hacking, ransomware o sabotage na magdudulot ng malawakang blackout, pagkasira ng transaksyon at pag-antala ng logistics. Maaari rin nilang gamitin ang social media upang maghasik ng disinformation, peking balita, manipulated videos at targeted messaging na layuning takutin ang publiko, pahinain ang moral ng mga Pilipino at lumikha ng pagkakawatak-watak sa opinyon ng mamamayan. Sa harap ng ganitong banta, magiging kritikal ang pagpapatibay ng cyber defenses, public information campaigns na naglalabas ng mabilis at tumpak na impormasyon at ang pakikipag-ugnayan ng gobyerno sa telecommunication providers upang mapanatili ang tiwala at kaayusan sa gitna ng krisis. Ang Pilipinas naman ay maaring gumamit ng asymmetric warfare. Hindi ito kailangang makipagsabayan sa kabuang lakas militar ng China, kundi gumamit ng matalinong strategiya na magpapalimit sa kanilang advantage. Halimbawa, pag-deploy ng shore-based anti-ship missile, mabilis na fast attack craft, unmanned drones para sa ISR o intelligence, surveillance o reconnaissance, at paggamit ng sea mines o harassment tactics laban sa mas malalaking barko. Maaari ring isabay ang guerrilla tactics sa dagat, hit-and-run operations at pag-target sa supply lines habang pinapatibay ang coastal radar at maritime domain awareness. Mahalaga rin ang pakikipagtulungan sa mga kalapit na bansa tulad ng Vietnam at Malaysia para sa intelligence sharing, joint patrols at coordinated interdiction. Sa pamamagitan ng kolektibong depensa at regional cooperation, maaring mabawasan ang bentahe ng China sa karagatan. Sa gitna ng gulo, maaring magamit ng Amerika ang pagkakataon upang ipakita ang kanilang kapangyarihan sa rehiyon. Maglulunsad dito ng precision strikes laban sa mga Chinese installations sa South China Sea gamit ang mga stealth bombers at submarine launch missile na sinusuportahan ng intelligence at cyber operations. Ang ganitong aksyon ay magpapakita ng determinasyon ng US na protektahan ang kanilang kaalyado at panatilihin ang freedom of navigation. Ngunit kasabay nito, malaki ang posibilidad na magdudulot ito ng seryosong escalation, kabilang ang mas malalaking military engagement, pagputol ng diplomatic channel at pagtaas ng panganib ng aksidenteng alitan. Dahil dito, malaki ang magiging papel ng coordinated diplomacy at backup channel negotiations upang pigilan ang paglala at mapanatili ang mga humanitarian corridors para sa mga sibilyan. Samantala, magiging napakalaki ng epekto ng digmaan sa mga sibilyan. Ang mga lungsod sa Luzon, partikular ang mga malapit sa karagatan gaya ng Palawan, Subic at Batangas, ay maaring maging pangunahing target ng missile attacks, air raids o naval bombardment. Dahil dito, posibleng magkaroon ng mass evacuation patungo sa mga panloob na lalawigan kasama ang malawakang kakulangan sa pagkain, tubig at gamot. Maging ang mga linya ng komunikasyon, kuryente at transportasyon ay maaring tuluyang maputol na magpaparalisa sa ekonomiya at pang-araw-araw na pamumuhay ng mga mamamayan. Sa loob lamang ng ilang linggo, mararamdaman ng buong bansa ang tindi ng isang modernong digmaan, hindi lamang sa larangan ng labanan kundi sa mismong tahanan ng bawat Pilipino. Hindi rin ligtas ang ekonomiya. Kapag tuluyang sumiklab ang labanan, babagsak ang piso, hihinto ang foreign investment at tataas ang presyo ng bilihin. Ang mga shipping routes ay maaring isara na magdudulot ng kakulangan sa langis at import goods
Ang epekto nito ay hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong Southeast Asia na umaasa sa kalakalang dumadaan sa South China Sea. Mahalaga ring isaalang-alang ang papel ng ASEAN. Sa ganitong krisis, inaasahang kikilos ang mga karatig bansa upang pigilan ang paglala ng sitwasyon. Ngunit dahil sa maraming miyembro ng ASEAN ang may malalim na ugnayan sa China, maaring mahati ang kanilang posisyon. Ang ilan ay papanig sa Pilipinas habang ang iba ay mananatiling neutral. Ngayon mga kapatid, kung sakaling hindi makontrol ang labanan, posibleng lumawak ito at maging pandaigdigang sigalot. Ang Russia ay maaring pumabor sa China bilang kapalit ng suporta sa iba pang rehiyon gaya ng Ukraine, habang ang US at mga kaalyado nito ay lalong magpapalakas sa Indo-Pacific. Sa ganitong punto, ang maliit na alitan sa West Philippine Sea ay maaring maging mitsan ng World War III. Gayunpaman, may mga posibilidad din ng diplomasya. Maaring gamitin ng Pilipinas ang suporta ng United Nations, International Criminal Court at iba pang pandaigdigang institusyon upang idiin ng China sa legal na paraan. Ang international pressure, lalo na kung makikialam ang European Union, ay maaring magpilit sa Beijing na umatras upang maiwasan ang pagkasira ng kanilang imahe. Sa kabilang banda, maaari ring gamitin ng China ang kanilang economic leverage bilang alternatibong paraan upang pigilan ang ganap na pagputok ng digmaan. Halimbawa, sa pamamagitan ng trade concessions, investment deals o bilateral talks na layuning muling buksan ang komunikasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Subalit kung magpapatuloy ang provocation, pangaangkin at pambabastos sa ating karapatan sa karagatan, lalo lamang tataas ang damdaming makabayan ng mga Pilipino at posibleng itulak ang pamahalaan na tumindig ng mas matatag laban sa Beijing. Sa ganitong kalagayan, ang kapayapaan ay magiging napakahirap abutin hanggat patuloy ang paglapastangan sa ating soberanya at dangal bilang isang malayang bansa. Ang digmaan laban sa China ay hindi lamang laban ng armas, laban din ito ng prinsipyo, laban para sa kapayapaan ng bawat bansa na ipagtanggol ang sarili nitong teritoryo at karapatan sa ilalim ng pandaigdigang batas. Ito ay paglalaban para sa UNCLOS, para sa karapatan ng mga mangingisda at para sa respeto sa soberanya ng isang bansa. Ang Pilipinas ay maaring maliit sa sukat, ngunit malaki sa paninindigan at ito ang dahilan kung bakit hindi dapat baliwalain ng mundo ang ating bansa. Sa panahong kailangan ng suporta, makikita rin ang lakas ng ating pagkakaisa, ang determinasyon ng bayan at ang moral na argumento na dapat igalang ng internasyonal na komunidad. Sa huli ang tanong na paano kung magkadigmaan ang China at Pilipinas ay hindi lamang usapin ng posibilidad kundi ng kahandaan. Kaya't habang may pagkakataon pa, kailangan palakasin ng bansa ang depensa, paigtingin ang seguridad sa mga karagatan, patatagin ang ekonomiya at palalimin ang pagkakaisa ng mamamayan. Mahalaga rin ang pagpapatibay ng ating mga alyansa at ang paghahanap ng mga diplomatikong solusyon na magtitiyak ng respeto sa soberanya. Dahil kung sakaling dumating ang araw ng digmaan, ang tunay na sandata ng Pilipinas ay hindi lamang mga armas, kundi ang tapang, pagkakaisa at pinag-isang tinig ng sambayanan na magpapatibay sa ating paninindigan sa harap ng kahit anong hamon. Ikaw kapatid, anong masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!